Okay, so sa sermon series po natin na My Forever, pinag-usapan po natin na yung natural sa tao. Lahat ng tao, walang exception. Nandun yung desire natin na ma-experience natin yung fulfillment, satisfaction sa mga relationships. And ang Diyos din po yung naglagay sa heart natin nun. So if andun yung desire natin for marriage, mga singles to get married, ay galing po yon sa Panginoon. At marami pong oras ang inilaan natin na pag-usapan ang tungkol sa marriage, relasyon ng mag-asawa, kasi yung marriage ay yun yung most intimate human relationship. Okay? And ito ay salamin ng intimate relationship natin sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. So marriage is good. Okay? Marriage is good. It is very good. Pero ayaw ko at alam ko ayaw din ng Diyos na magkaroon kayo ng impression, lalo na po yung mga singles, na kapag you experience broken relationship, kapag wala kang asawa o kaya ay wala ka ng asawa, ayaw ko na magkaroon kayo ng impression na hindi ninyo mararanasan yung satisfaction at fulfillment sa relationship. Okay? No. Hindi po totoo yun. Kaya po yung subtitle ng sermon series natin ay My Forever, para saan? Married ka man o single, in relationship or complicated yung status mo. So yung promise ni God for an intimate relationship ay para po sa lahat. Okay? Even for you na mga walang asawa. And alam ko po na mahirap paniwalaan yan. Okay? And hindi kayo kayang kumbinsihin ni Pastor Ronnie. Just to encourage you. You will struggle with that. Na kahit na sabihin sa inyo na okay lang yan, singleness is good, yes, pero ando pa rin yung no. Okay, so, kasi naman, dahil sa kasalanan, yung good desire po natin for intimate relationship naging distorted na, naging baluktot na, and we live in a culture na largely ay negative ang perception sa mga singles. Okay? And kahit sa loob ng church, naririnig po natin yan sa mga usapan. Kahit among us Christians, ay andun yung pag-iisip. Ito maling pag-iisip. Magbibigay ako ng apat yata ito. 4 na maling pag-iisip na kapag single ka, number 1, ito yung perception. Number 1, you are, pag single ka, sinasabi na iba, you are incomplete. May kulang sa'yo. Yung bang andun yung desire ninyo na, hindi ko alam kung napanood nyo yung movie na Jerry Maguire, na yung meron dumating sa iyo na kapartner at masabi mo sa kanya na, you complete me. Okay? So, andun yung longing na masabi ninyo yun. Pero kung tutuusin, it's a reality. Kasi nung nilikha ng Diyos si Adan, anong sabi ng Diyos kay Adan? Nung wala pa si Eva? It's not good for a man to be alone. So, it's not good. It's not good to be single at walang asawa. Pero, yun ba ibig sabihin nun? Kapag single ka ba, ay ang goal mo sa buhay ay hanapin, mga lalaki, hanapin ang iyong nawawalang tadyang. Okay? And so yung tanong sa atin, kapag single ka, hindi ka nga ba kumpleto? Meron ba talagang kulang sa'yo? Mga may asawa lang ba ang makakaranas ng completeness or complete fulfillment sa relationship? Okay, number 2, kapag single ka, sabi nila, at sabi din ninyo, okay, you're not experiencing God's best for you. Totoo ba yun? Wala namang masamang intayin kung sino ang ibibigay sa iyo ni Lord. Di ba nandun yung mga usapan ng mga single na, sino kaya? Okay, sino kaya yung the one? Okay? Yung bang sa isip ninyo na, sino kaya? Siya na kaya yung ibibigay sa akin, Lord. Kailan kaya? Okay? And pero iba, naiinip, kaya sariling diskarte na. Kahit hindi nakalooban ni Lord, kahit hindi Christian, okay na yan. Pwede na yan. Kasi nandun yung assumption na marriage is God's best for you. Okay? I-try ninyong ilagay niyo sa mind niyo yun. Tama ba na sabihin sa mga singles na marriage is God's best for you? What if? Ask yourself this question. What if your singleness right now is God's best for you? Okay, so number 3.
Kapag single ka, nandun yung maling pag-iisip na there's something wrong with you. Kapag medyo bata pa, wala pang masyadong usapan yan. Pero kapag medyo natadagdagan na yung edad, parang may problema dito. Siguro, kaya ibang mga single isip, siguro pangit ako, kaya wala nagkakagusto sa akin. O kaya sabihin ng iba, naku, tumatanda na siya na binata o dalaga, siguro masungit yan, matara yan, kaya walang magkakagusto sa kanya. Yung iba naman mga lalaki, yung feeling nila na they're not man enough, they're not responsible enough, so there's something wrong with them, kaya wala pa silang asawa. So, kapag ikaw ay single, lalo na pag tumatanda na single, ibig sabihin ba there's something wrong with you, kaya wala kang asawa? Maybe not. Okay? So, number 4. Kapag single ka, you're not happy. Sorry ka na lang, yung mga may asawa lang ang happy. Okay? Kapag single ka, sabi nila, ay nako, magiging miserable ang buhay mo. And maraming singles naniniwala doon na nandun yung feeling na mas magiging masaya lang ako kung mag-aasawa ako, mawawala itong kalungkutan ko kapag ako ay magkakaroon ng asawa. Hanggat wala akong asawa, mananatiling miserable ang buhay ko. Totoo ba na sa pag-aasawa lang matatagpuan ang tunay na kaligayahan? Tanungin niyo yung mga may asawa kung hindi sila nagiging miserable din at malungkot sa kanilang relationship. So, totoo po na yung marriage. Tayo mga may asawa, may potential yung marriage for greatest joy. Okay? Pero hindi ibig sabihin, kapag single ka, it is impossible for you to experience great joy. Okay? So, and they live happily ever after. Sa fairy tales lang po natin yan na mapapanood. Okay? So, ang isipin ng marami, hindi man ninyo sabihin, pero nararamdaman ninyo, na singleness is not good. Na your state, your status, na kayo'y single is not good. Marriage is good. It's very good. Pero hindi ibig sabihin na yung singleness ay kabaliktaran, opposite ng marriage. Naintindihan niyo? Marriage is good, pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka married, ay it's bad. Hindi po opposite yun. O kaya, iba sinasabi na marriage is good, pero yung singleness is less good. Kaya kailangan you need to pursue marriage. Na parang yung singleness ay preparation lang for married life. So ito po ay mga maling pag-iisip. And sasabihin ko po sa inyo, singleness is good. Yun po yung sinasabi ni Paul, over and over and over again. Yun yung pinagbibigyan din ni Pastor Ronnie sa pagbabasa niya. Ulit-ulit na sinasabi. May emphasis. Kasi yung sinasabi ni Paul. Pero i-clarify ko lang. Di ba sinabi niya sa chapter, verse 1 pa lang, simula pa lang ha, mas makakabuti sa isang lalaki kung hindi na lang mag-aasawa. Pag sinabi kong singleness is good, I want to qualify, hindi lahat ng singleness is good. Okay? Christian singleness is good. Nakuha niyo yung difference? If you're a Christian, and if you're single, it's good. So being single or married is neutral. Okay? Depende yan kung Christian ka o hindi. Kaya tulad ng sabi ni Rem sa Kaniglad kanina, depende yan kung si Kristo ang nasa sentro o hindi. Kasi if you're not a Christian, maybe iba sa inyo, not a Christian ngayon, hindi ibig sabihin na sinasabi ko na your singleness is good. Kasi single ka man o married, pero ikaw ay nakahiwalay kay Kristo, kahit na nasa iyo yung best wife or best husband, your condition is not good. It's very, very bad kasi hiwalay ka sa Panginoong Jesus. So, ang sinasabi ko, Christian singleness is good. Okay? And ito pa sabi ni Paul, verse 8. Ngayon, itong mapapayo ko sa mga wala pang asawa at sa mga byuda o yung wala ng asawa. Nandito din po yun. Mas mabuti kung magpatuloy na lang kayo sa kalagayan ninyong yan. Huwag mong isipin na ang pagiging from single to married ay transition
for the better. Okay? Hindi ibig sabihin na bad yung condition ninyo ngayon at kapag nag-asawa kayo, ay it's for the better. So, posible, kung si Jesus wala sa sentro, na yung even your marriage will not be for better but for worse. Ito pa sabi niya, nilaktawan ko yung verse 7, sabi niya sa verse 7, kung pwede lang, ito yung desire ni Paul, kung pwede lang, gusto ko sanang kayong lahat ay maging katulad ko na walang asawa. Isipin niyo, bakit sinasabi ni Paul na gusto ko, ako walang asawa, gusto ko kayo din, katulad ko na walang asawa. Mabuti ba yung kalagayan ni Paul? Mabuti ba yung kalagayan niya bilang tagasunod ng Panginoon? Mabuti ba yung kalagayan niya bilang apostol? Mabuti ba yung kalagayan niya bilang lingkod ng iglesia? Mabuti ba yung kalagayan niya sa relasyon niya sa Panginoon? Yes. Kahit single siya, kahit wala siyang asawa? Yes. Yun ang sinasabi niya. Paul was suffering not because of his singleness. Okay? Paul was suffering not because of his singleness, but because of his single devotion to Jesus and the gospel. So, wag mong iisipin na ang pagiging single ay isang suffering. No. Kaya sabi pa niya sa verse 7, hindi pa tapos yun, sabi niya, ngunit may kanya-kanyang kaloob sa atin ang Diyos at hindi ito pare-pareho. Kami na mga may asawa, mayroong gift si Lord sa amin. Our marriage is God's gift to us. Yung asawa namin ay regalo ng Diyos sa amin. Pero yung singleness ba, ibig sabihin ba, pinagkakaitan kayo ng Diyos ng mabuting regalo? What if, at the end of this sermon, mabago yung mindset mo at masabi mo, singleness is also a gift from God. Ang pagiging single ay hindi pagsubok. Okay? Ang pagiging single ay hindi isang pagsubok na you have to endure. Hindi ito parusa ng Diyos dahil kayo nagkansala. Hindi ito sumpa ng Diyos. Sabihin mo, sinusumpa ako ng Diyos. No. Christian singleness is God's gift to you right now. Okay? Hindi ko sinasabi na forever. Okay? Posible dun sa iba. Pero ang pinag-usapan natin right now, yung condition nyo ngayon, is God's gift to you. Meron pang regalo ang Diyos na hindi maganda? Diba sabi sa James 1:17, every good gift and every perfect gift is from above. So your singleness is a good gift from God. It's a perfect gift. Sabihin nga ninyo sa katabi ninyo, it's a good gift, it's a perfect gift. Tapos sasagot niyo, if we don't believe that, kung hindi po natin pinaniniwalaan yon, kung puro kayo reklamo sa Diyos, Lord, at tagal-tagal ko na nagpe-pray sa'yo. Di ba, pinagpe-pray ko na gusto ko magkaroon ng Christian na boyfriend, gusto ko magkaroon ng Christian na asawa. Pero bakit di mo pa binibigay? Pinagkakaitan mo ko na isang mabuting bagay. Parang sinasabi mo, God is not good. Parang sinasabi mo na, God is not wise. Parang sinasabi mo na, hindi iniisip ng Diyos ko ano yung best para sa'yo. Parang sinasabi mo na, hindi iniisip ng Diyos ko ano yung makakapagpaligaya sa'yo. Singleness is not your problem. Your lack of trust in God is your problem. Singleness is a good gift. Ibig sabihin, you treasure it. Pahalagaan ninyo, you enjoy your singleness. Kaya sabi ni Paul, verse 40, mula simula hanggang dulo, pareho sabi niya, para sa akin, mas maligaya siya, so yung byuda na hindi na nag-asawa, kung hindi na lang siya mag-asawang muli. Paulit si Paul. Ang sinasabi niya, yung condition niyo, wala kayong asawa ngayon, yung condition niyo ngayon is good, it's good, it's good. Pero natural sa inyo na mag-react, hindi siya ganun kadaling paniwalaan. Kaya mag-react kayo na, no, it's not good. Mahirap paniwalaan yung salita ng Diyos. It's not that easy. Kasi, ang pinapakinggan natin yung heart natin eh. Diba? Pero sabi sa Jeremiah 17:9,
the heart, yung heart natin is deceitful above all things. It's desperately sick. Who can understand it? So, kung pinaniniwalaan mo yung sinasabi ng puso mo, mahirapan ka paniwalaan kung ano sinasabi ng Diyos. Kung paniniwalaan mo yung sinasabi ng mga tao sa paligid mo, sinasabi ng culture natin, sinasabi ng media, mahirapan ka na paniwalaan yung sinasabi ng Diyos about singleness. So, kailangan ipaalala ito sa atin over and over and over again. So, yun po yung ginagawa ni Paul. So, ngayon, pag-usapan natin. Okay. How can Christian singleness be good? Paano siya magiging good? And nandun yung desire ninyo to get married. Natural yun. Okay? So, kaklaruin ko lang ulit, ha? So, Christian singleness ang pinag-uusapan natin. If you're not a Christian, kahit anong gawin mo, kahit mag-asawa ka, kahit magkaroon ka ng pamilya, is not good. Diba? Kahit mapunta sa yung best husband, best wife sa buong mundo, pero kung ang kaluluwa mo naman ay mapapahamak dahil iwalay ka sa Panginoong Yesus, baliwala ang lahat. Okay? So, pinag-usapan po natin Christian singleness. So, mayroong objection. Katulad ng sinabi sa Genesis chapter 2. Nilikha ng Diyos si Adan. Tapos, ang Diyos mismo nagsabi. Ang sabi niya, hindi mabuti sa isang lalaki na siya ay nag-iisa. Igagawa ko siya ng makakasama. So, tingnan mo, Pastor, nakalagay doon. Sabi ng Diyos, hindi mabuti sa lalaki na siya ay single. Kailangan may asawa. Okay? Tandaan po natin kung ano yung part ng story yon. Nandun tayo sa beginning of the story. And we are not, wala tayo, yung story natin ngayon ay wala doon. Nagbibigay ito ng perspective sa atin about marriage, pero nakakalimutan natin, after creation, nandun yung rebellion, nandun yung fall, nagkasala yung tao, we are broken sa mga relationships natin, nandun yung suffering, nandun yung death. So kahit na mag-asawa ka, kahit Christian yung mga pangasawa mo, kahit mature Christian yung mga pangasawa mo, kahit pastor yung mga pangasawa mo, likas sa atin katulad ng testimony na narinig natin na we are self-centered, we are sinful, and then kaya nagkakaroon ng problema sa relasyon ng mag-asawa. So, ibig sabihin, bakit ko binanggit yun? Dahil gusto kong banggitin yung number 1. Bakit good yung Christian singleness? Number 1. Mga singles, basahin nyo nga ng malakas, sabay-sabay. Christian singles are free from the worries and troubles of married life. Amen. At yung mga may asawa, kung alam ko lang nung single ako na ganito ang mangyayari. Okay? May time, nakwento ko na dati, may time sa relasyon namin mag-asawa. Nagkakatuwaan kami kasi na-experience namin mahirap. Mahirap yung relationship mag-asawa, mahirap yung pagkapalaki sa mga anak. Tapos, naalala mo ba nung tayo ay mga single pa? Parang ang sarap balikan nung panahon na yon. Okay? And yun yung sinasabi ni Paul. Okay? Ang sabi niya, verse 26, dahil sa mga kahirapan ngayon, it's reality sa marriage. Mas mabuti kung magpatuloy na lang kayo sa inyong kalagayan. Kaya kung ikaw ay may asawa na, huwag mong hiwalayan. Kung ikaw naman ay wala pang asawa, mas mabuti na huwag ka na lang mag-asawa. Verse 28, kaya ko lang sinasabi sa mga walang pang asawa na manatili na lang na ganoon dahil gusto ko maiwasan nila yung mga hirap ng buhay, ang mga hirap ng buhay mag-asawa. Verse 32, gusto ko sana maging malaya kayo sa mga alalahanin sa mundong ito. Ano sinasabi ni Paul? Sinasabi ni Paul, bakit? Duwag ka ba na mag-asawa? Duwag ka ba na harapin yung mga problema sa marriage? No, hindi duwag si Paul. We know his life, we know his courage. Nahanda niyang suungin ang lahat ng anumang klaseng suffering or persecution or trial for the sake of Christ. So hindi po ibig sabihin na kapag nag-decide ka, baka sabihin ninyo na, ayoko na lang mag-asawa. Sabi ni Pastor Derek, mahirap pala. Yung mga testimonies na naririnig namin, puro mahirap yung mga pinagdadaanan nila. Ayoko na. Kapag yon ang nag-iisang reason ninyo, bakit di kayo mag-aasawa? You're just being self-centered. You want your comfort and convenience more than yung risking in loving others. So, ang sinasabi dito ni Paul, it's just a practical reason. Na ma-realize niyo, bago kayo mangarap na gusto ko na mag-asawa,
yung ma-realize ninyo kung ano yung papasukin ninyo. May mga nagtatanong, di ba, parang kailan ka ba lalagay sa tahimik? Okay? Wala na pong naniniwala doon. Kasi ang alam ng mga may asawa, ang pag-aasawa ay hindi paglagay sa tahimik. Amen? Kasali kayo dito hindi lang sila Pero syempre, kapag single ka, you still have, hindi ko sinasabi na you are free from trouble. Okay? Even yung singleness, merong unique troubles, merong unique difficulties. So, yung number one reason na to ay hindi po sapat. Hindi pwedeng ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Di ba? Hindi pwedeng yun lang. We need something na yung makakapitan natin na salita ng Diyos. Yung bato na matatayuan natin. Na kahit ano sabihin nila about your singleness, papanindigan ninyo na, no, I stand in this truth about my singleness. Okay? So, number 2. Basahin nga po ninyo sabay-sabay. Ano yung number 2? Christian singles are complete in Christ. Isa pa lang ang naririnig ko na nag-amen sa inyo. Meron pa akong marami pa. Okay, hanggat mag-amen kayong lahat. We need to know our place in God's story. And we're not just fallen human beings. We are redeemed by Jesus. Tinubos tayo ng Panginoon. Ibinigay niya ang kanyang buhay sa atin. Ibig sabihin, dahil kay Jesus, nailapit na tayo ulit sa Diyos. Kapag may nagsasabi sa iyo, kapag single ka, nag-iisa ka sa buhay, that's not true. Hindi ka nag-iisa sa buhay kapag ikaw ay single. You have Jesus who loves you infinitely. Walang ibang lalaki, walang ibang babae na makapagmamahal sa iyo ng higit sa pagmamahal ng Panginoong Jesus. And you have this church family na nagmamahal sa inyo. Kahit alam namin ang kasalanan ninyo, kahit alam namin mga kahinaan ninyo, kahit alam namin mga kapalpakan na nagawa ninyo o na nagagawa ninyo, you have this church family who love you like the Lord Jesus Christ, hindi perfectly, pero truly, we love each other. So wag mo sasabihin na kapag single ka, nag-iisa ka, may kulang sa'yo. Colossians 3:11. Si Kristo na ang lahat-lahat at siya'y nasa ating lahat. It doesn't matter whether you're married or single. Si Jesus, He is our all in all. Sabi sa Colossians chapter 2 verse 10, you also are complete through your union with Christ. Wag mong sasabihin sa mga singles ganito. Okay, mga may asawa. Mga may asawa, makinig po kayo sa akin. Di ba kapag napapansin ninyo yung mga single, naku, si kapatid na bakit wala pa rin siyang asawa? Tapos mukhang malungkot siya kasi wala pa siyang boyfriend, wala pa siyang girlfriend since birth. Tapos sasabihin niyo, kapatid, huwag kang mag-alala. Okay lang yan kahit wala ka pang asawa. At least you have Jesus. What's wrong with that? At least you have Jesus. Ano si Jesus? Consolation prize? Pakonsuelo de bobo? Oh, Jesus is your all in all. Hindi yung asawa natin, hindi yung mapapangasawa ninyo kung meron man. Jesus is our all in all. It's not our consolation prize. It's our all in all. So your identity ay hindi nakatali sa civil status mo. Don't let other people define your identity by your civil status, whether you're single or married. Ang identity ninyo ay nakatali sa relasyon ninyo kay Kristo. At yun ang hindi magbabago. Kaming mga may asawa, dating ang time, mawawalan din kami ng asawa. But our relationship with Christ, that will never end. That will never end. Number 3. Bakibasa po sabay-sabay. Christian singles have greater opportunity for an undivided devotion to the Lord. Dalawa na yung nag-amen. Okay? Mukhang abutin tayo ng tanghali ngayon. Okay,
Yung ibang tao kasi, gusto ko i-point out kasi ibang tao sasabihin, yung ibang, di ba parang i-convince kayo, okay lang yan na single ka, at least mas marami kang time para sa sarili mo, mas marami kang time na mapuntahan kung saan mo gusto, mas marami kang pera na pwede mong gastusin para sa sarili mo, mas marami kang mabibili dahil sa pera mo. Yung singleness niyo ba ay good because of those reasons? Those are self-centered reasons for staying single. And even marriage, not necessarily good. Depende kung para kanino. Para kanino mo nilalaan ang oras mo, para kanino mo nilalaan ang lakas mo, para kanino mo nilalaan ang material resources mo. If you're just living for yourself, that's not good. Verse 32, kung ang isang lalaki, hanggang 34, kung ang isang lalaki ay walang asawa, ang pinagkakaabalahan niya ay ang mga gawain ng Panginoon at kung paano siya magiging kalugod-lugod sa Kanya. And then sa verse 34, kung ang isang babae walang asawa, ang pinagkakaabalahan niya ay ang paglilingkod sa Panginoon at nais niyang ilaan ang kanyang buhay sa paglilingkod sa Kanya. Your singleness is good kapag yung desire ng heart mo ay to serve the Lord na walang nagiging hadlang sa'yo. Bakit ito sinasabi ni Paul? Sabi niya sa verse 35, to promote good order and to secure your undivided devotion to the Lord. Galing sa verse 35, yung point natin sa number 3. Hindi ibig sabihin na kapag may asawa, tayong may asawa, hindi ibig sabihin na laging hati yung devotion natin kay Lord. Okay? Pwede pa rin na maging undivided yung devotion natin kay Lord. Pero kailangan mas maging intentional tayo. Kailangan mas maging focus tayo sa paglilingkod sa Panginoon. And kapag mga singles, it's not necessarily true na undivided ang devotion ninyo kay Lord. Pwede na marami pa rin nakakahadlang sa relasyon ninyo sa Panginoon. Pwede pa rin nakatingin kayo sa mga bagay sa mundong ito. And it's hindering your devotion to the Lord. Pero ang sinasabi po dito ni Paul, kayong mga singles, meron kayong greater opportunity to serve the Lord na walang hindrance. Mas marami kayong oras na pwedeng ilaan sa Panginoon. Mas marami kayong material resources na pwedeng ilaan sa Panginoon. Mas marami kayong oras to make friends and disciple others para makalapit sa Panginoon. Mas marami kayong resources to invest in missions. Mas may opportunity kayo na maging all out sa commitment ninyo to make disciples of all nations. So singles, don't waste your singleness. Don't waste your singleness. Kapag lagi tumatakbo sa isip mo, kailan kaya ako mag-asawa? Ano kayang gagawin ko para ako mag-asawa? You're wasting your singleness na gift sa iyo ni Lord right now. Sinasayang mo yung opportunity na binigay sa iyo ni Lord to serve Him na undivided ang iyong devotion sa Panginoon. And if you're just using your singleness, okay lang, wala akong boyfriend, wala akong asawa, mamamasyal na lang ako mamasyal, bibili ako ng bibili ko, anong gusto kong bilhin. You're still wasting your singleness. You're not maximizing yung opportunity na binigay sa iyo ng Panginoon to enjoy your singleness for the glory of God. Napapagod na po ako, hindi pa kayo nag-amen. Number 4. Sabay-sabay po ninyong basahin. Christian singles find that the kingdom of God is a treasure 1,000,000 times better than marriage. Minsan nagturo si Jesus sa Matthew chapter 19 tungkol sa hirap ng pag-aasawa. Yung nagtanong sa kanya, pwede pang hiwalayin yung asawa? Sabi ni Jesus, no. Kaya ang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ng tao. Sabi ng mga disciples niya, teacher, kung ganun pala, okay, mas mainam pa na hindi na lang mag-aasawa. Tingnan niyo sabi ni Jesus, verse 11. Matthew 19, verse 11. Hindi lahat ay kayang tumanggap ng aral na ito. Okay, I'm not convincing you to stay single hanggang huling hininga. Unless yun yung calling sa inyo ng Panginoon. Hindi lahat kayang tumanggap ng aral na ito, kundi sila lamang na pinagkalooban ng Diyos. So it's a gift
Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ito yung mga eunuko. Ang ilan ay dahil sa kanilang katutubong kalagayan, sadyang hindi sila makapag-asawa, magkaanak. Ang iba naman ay naging ganoon dahil sa kagagawa ng ibang tao. Pero ito yung Christian singleness na it's good. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit for the sake of the kingdom of heaven. May mga nananatiling single, hindi nag-aasawa kasi yung greater desire nila is for the kingdom of God. Na yung greater desire nila ay yung mas malapit na relasyon sa Panginoong Yesus. May pakilala si Jesus sa maraming tao. Sinasabi mo sa mundo na ang kaharian ng Diyos, it's 1,000,000 times better than any marriage or any kind of relationship. Na para sa iyo, mas mahalaga, mas makilala mo si Jesus, makasama mo si Jesus, sumunod kay Jesus. At pinapakita mo sa buong mundo, if you still stay single for the sake of the kingdom of God, you're giving witness sa mundo natin kung ano yung bagay na pinakamahalaga sa buhay. It's not marriage. Marriage is good. Pero hindi ito ang pinakamahalaga sa buhay. So the kingdom of God is 1,000,000 times better treasure than marriage. Number 5. Last na po ito. Last na ito. Number 5. Basahin po natin sabay-sabay. Christian singles have a great, unique opportunity to demonstrate that the eternal promises of God are far superior than the temporal pleasures of marriage. Ang ilan sa inyo na mga singles ngayon, balang araw, magkakaasawa din kayo. Ayon sa kalooban ng Panginoon. Okay? I'm not making promises. God is not making promises. Pero ang ilan sa inyo, maaaring hindi. Maaaring loobin ng Diyos na hindi na kayo mag-asawa. Ibig sabihin, hindi kayo magkakaanak. Ibig sabihin, you will not enjoy yung family life na katulad ng mga may asawa. Sa panahon po ng Biblia, may mga lalaking tinatawag na eunuko. Ito yung mga lalaki na sadyang pinutulan para hindi na sila mag-asawa, hindi sila magkaanak, para wala na silang iintindihin kundi maglingkod sa kanilang Panginoon, lalo na sa King. May promise si Lord para sa mga kagaya nila. For all the eunuchs, for all the singles, Isaiah chapter 56. Isaiah chapter 56, verse 3 hanggang 5. Let not the eunuch say, behold, I am a dry tree. Tuyot ako, hindi ako magkakaanak. Sabi ng Diyos, wag mong sasabihin niya, wag mong iisipin yun. For thus says the Lord, to the eunuchs who keep my Sabbaths, who choose the things that please me and hold fast my covenant. So lahat ng mga singles na ang tiwala ay sa Diyos kumakapit, sa promises niya kumakapit. Ito yung promise niya, I will give in my house and within my walls a monument and a name better than sons and daughters. Pag may anak ka, may mga anak ka, magpapatuloy ang pangalan mo. May sabi niya, even if you still stay single, or sa mga may asawa na wala pa ring anak, ito yung promise ni God. A name better than sons and daughters, I will give them an everlasting name that shall not be cut off. Yung marriage, yung family life, ay hanggang dito lang po sa buhay na ito. Pero ang pangako ng Diyos, it's for all eternity. Nag-i-struggle kayo sa singleness ninyo dahil ang mata ninyo nakatingin sa buhay na ito. You're not looking to eternity with God. Sabi ni John Piper, God promises spectacular blessings to those of you who remain single in Christ. And He gives you an extraordinary calling for your life. To be single in Christ is therefore not a falling short of God's best,
but a path of Christ-exalting, covenant-keeping obedience that many are called to walk. May pangako ang Diyos sa inyo. And my purpose today ay panghawakan ninyo yung pangako na yon. Hindi ko sinasabi na hindi na kayo mag-pray. Na Lord, bigyan mo po ako ng mapapangasawa. Lord, gusto po ganito yung mapapangasawa ko. Yes, you pray. And dahil sa goodness ni God, God may grant yung prayers niyo na yon. Pero hindi niya ipinangako sa mga singles na lahat ng singles mag-aasawa. Kaya tayo mga may asawa, huwag natin sasabihin sa mga singles na huwag kang mag-alala, dating din ang inaanap mo. Makakatagpo ka din ng lalaki na magmamahal sa iyo. Matatagpuan mo din yung babae na magiging kapartner mo for life. Huwag kayong makikinig sa mga may asawa na nagsasabi sa iyo noon. Bakit? Hindi naman kami mga propeta. We don't know kung kailan kayo mag-aasawa, kung sino mapapangasawa ninyo, kung mag-aasawa kayo. God doesn't promise marriage for everyone. Huwag kayong maniniwala sa mga pastor na nagsasabi, just claim it. Di ba? Think positive. Mag-aasawa ko, mag-aasawa ko, mag-aasawa ko. May pangako siya sa'yo. Not necessarily marriage. Pero ito yung promise niya. Pakinggan mo. God will give you what is best for you. Ibibigay sa iyo ng Diyos kung anong makapagbibigay sa iyo ng lubos na kaligayahan. And don't assume na it's marriage. God can give you a great joy even if you're single in Christ. Believe that with all your heart. Kung hanggang ngayon single ka, pero masaya ka, at masayang-masaya ka dahil sa relasyon mo kay Kristo, sinasabi mo sa buong mundo na ang pangako ng Diyos is much better than the promise of marriage. Okay na ba yung 5 na yan? Hindi pa rin. Okay, maghahanap pa ako. Naubusan na ako. Saka na lang. So my final exhortation, mga singles, kung ganon, if Christian singleness is good, ano ibig sabihin nito? Ang goal ninyo sa buhay ay hindi kayo tumingin-tingin sa paligid ninyo, mag-a-attend kayo ng mga joint fellowship sa ibang churches, pupunta kayo sa mga party-party, dito ko kaya mahanap ang dawan. Ito na kaya. That's not your goal. Yung goal ninyo sa buhay ay tumingin sa Panginoong Yesus. Fix your eyes on Jesus. Sino ang pinakamasayang tao na nabuhay sa buong mundo in all history? It's Jesus. And si Jesus, pinili niya na mamuhay not married, but single. He was the happiest person who walked on earth. Kahit kailan hindi niya na-experience yung physical, sexual intimacy, pero every day, yung thrill, yung excitement, yung intimate relationship niya with God the Father, yun yung nagdadrive sa kanya every single day. Ang tinan ninyo, hindi yung buhay ninyo 30 years, 50 years, whether you're single or married, you look to your life of eternity with Christ. Look at the things that are above, sabi ni Paul sa Colossians chapter 3. For your life is hidden with Christ in God. Ang buhay po natin ay secure, nakatali sa relasyon natin sa Panginoong Hesus. So look to Jesus every day. At lahat tayo, even tayo mga married, lahat tayo dating yung time, wala na ring asawa. And when we die, lahat tayo nasa langit, walang may asawa doon. We will all be singles, married to the Lord Jesus Christ, and it will be forever and ever and ever. Si Jesus yung pinakamahalaga sa lahat, hindi yung marriage. Kaya kung mag-aasawa ka man, dapat sangayon sa kalooban ng Panginoon. Verse 39. Ano sabi sa 1 Corinthians 7 verse 39? Kapag ang isang babae namatay ang kanyang asawa,
So, ibig sabihin, byuda na siya, single na siya, pwede na siya mag-asawa ulit? Pwede? Pwede. So, yung mga singles, pwede ba kayo mag-asawa? Yes. Okay? Walang nagbabawal sa inyo na mag-asawa. Okay? Pero, she is free to be married to whom she wishes. Bahala kayo kung sinong gusto niyo. Hindi pa pala tapos. Nakalagay, only in the Lord. Tama yung translation sa Tagalog. Kaso, ang dapat na mapangasawa nyo ay isang mananampalataya. Dapat Christian din. Dapat follower din ni Jesus. Kaya tama yung prayer ni Gladys nung siya ay single. Dapat ang pagpili ng mapapangasawa, ang panliligaw, ang courtship, ang engagement, ang pagpapakasal, lahat nakapailalim sa Lordship ng Panginoong Yesus. It is better for you to be married to no one than to be married to a non-Christian. Ang kaya pong lumunok nung sinabi ko na yon ay lunukin ang sinabi ko. Mainam pa na huwag kang mag-asawa ng kahit sino kaysa ang mapangasawa mo ay hindi Kristiyano. Iba sa inyong singles in relationship right now. Kapag ang karelasyon mo ay non-believer, hindi ko alam, hindi niyo siguro sinasabi sa parents niyo, hindi niyo pinapaalam sa pastor, kasi ang sasabihin namin sa inyo, hiwalayan mo. Yes, I mean it. Huwag niyo sasabihin na, bakit si Gladys? Bakit yung ibang members ng church, naging Christian naman yung pangasawa nila, kahit pinakasalan nila na non-Christian. If you trust the Lord, magiging Christian yan. But you need to wait. Dapat Christian din, dapat follower din ni Jesus. Pero kung believer man, tapos di naman kayo makapagpigil sa sarili ninyo, di mainam nang maghiwalay kayo, o kung kayo man ay talaga magpapakasal, di magpakasal kayo agad. Yun yung payo ni Paul. Diba? Sinabi din niya yun sa verse 2, sa verse 9. Kung hindi kayo makapagpigil sa sarili niyo, magpakasal na kayo. Pero syempre, kailangan niyo yung guidance, hindi naman basta-basta. Nandito po kami ng mga may asawa, and we promise, nakakako po ba kayo, nasusuportahan natin itong mga singles na ito, nagabayan sila sa kanilang relasyon, at kung sila man ay gagabayan sa pag-aasawa, nandito po kami ng mga may asawa para tulungan kayo. Magpatulong kayo. Huwag ninyong sarilinin. Huwag ninyong gawing secret yung mga relationships ninyo. Okay? Nakahanda po ba tayo na tulungan sila? Yes. Okay. Pero humanda din kayo na kayo ay sabihan. At kung kailangan kayo ay pagsabihan. Okay, sa relasyon naman, okay na mga singles? Okay, dito muna ako sa mga may asawa. Okay? Sa relasyon natin sa ating asawa, sa mga may asawa na, in our relationship with them, sa mga singles, tandaan po natin, okay? Let's remember this. Yung kanilang singleness is not a problem to be solved. Nakuha ninyo? Hindi problema na kailangan solusyonan. Naku, tulungan natin siyang makahanap ng mapapangasawa niya. Baka malipasan na to. Di ba? Tulungan natin. Pag tulungan natin, makahanap ng mapapangasawa. Your singleness nila is not a problem. Huwag natin silang kakausapin. Alam ko marami sa aming guilty nito na, bakit wala ka pang asawa ngayon? Okay lang ka ba mag-aasawa? Bakit natin sila tinatanong ng gano'n? Ano sasagot nila sa atin? Malay ko. We're assuming kasi na mayroong problem sa kanilang singleness. Sinasabi na salita ng Diyos, it's not a problem to be solved. It's a gift to be enjoyed. So don't pressure, wag nating ipe-pressure mga singles to get married. Okay? Walang tukso-tukso na, bagay sila. Okay, tayo na mga may asawa. Okay? Anong kinalaman ng message ngayon sa relasyon natin sa ating asawa? Gusto niyong malaman? Gusto niyong malaman? Ito, verse 29. And I will end with this. Ang ibig kong sabihin mga kapatid, maikli na lang ang natitirang panahon. Kung ang mga may asawa, tayo yun, kung ang mga may asawa, kaya ang mga may asawa ay dapat na mamuhay na parang walang
asawa. Ha? Sabi ni Paul, ha? Buhay binata. Buhay dalaga. Maling interpretation naman yun. Okay? Hindi mo ibig sabihin na wala na akong pakialam sa asawa ko, di ba? Puro ministry na lang, di ba? Puro share ng gospel. Wala na akong time sa family ko. No, hindi na sinasabi ng Panginoon na magbuhay binata. Ang sinasabi ng Panginoon dito, ang goal ng singleness, undivided devotion to the Lord. Kaya sinasabi ni Paul na it's good. Dahil meron kayong opportunity na maging undivided ang devotion ninyo kay Lord. Ang goal ng mga may asawa, hindi natin pwedeng sabihin na, ako may asawa ako, may mga anak ako. Talagang, hindi kami makapag-serve kay Lord. Wala kami masyadong time, wala kami masyadong resources kasi maraming gastos. Ang sinasabi ni Paul, mamuhay din tayo na tulad na walang asawa. Ibig sabihin, huwag nating gagawing hadlang yung asawa natin, yung mga anak natin. At sasabihin na, Lord, di ako makapag-serve sa iyo. Ang dami kong responsibilities sa family ko. We serve our family, yes. But we serve the Lord. We serve the church. We share the gospel. We work for the kingdom of God. Ang prayer ko pa sa mga single, prayer ni Paul, undivided devotion to the Lord. Para sa mga may asawa, undivided devotion to the Lord. And it's the same. Dahil tayong lahat ay tagasunod ng Panginoong Jesus. So you follow Jesus, whether you're single or whether you are married. Amen po ba? Let's pray.